Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. O, diba? Siyempre sa mga nanonood pa rin po sa atin. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Muli po ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hi pa rin po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga nanonood dyan sa may Kawit Cavite, si John Aurelius. Hello po. Thank you so much. Hi sa inyong lahat. At siyempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga radyo sa mga kaimpanig ng Metro and Mega Manila. Isang magandang umaga pa rin po. Diba? Ay, gusto kong pasalamatan pala. Yes. Yung nagbigay nung thank you so much. Ayan. Nung bago paabot nga ako, ma'am. paabot nga ako nun. Tanggalin mo lang. Papakita ko lang. Thank you so much po Yung nasa dito po loob. sa pinadala nyo. Kahit yung isang bote lang. Ayan. Yan, abot mo na dito, B. Thank you so much. Dito, B. Wow. Mahaba ang bias natin. Ayan. Thank you so much po sa Sizzling. Thank you so much, Sizzling. Ang bumili niyan, Mare, ay si Ralph. Oo, Ralph. Ayan. Ralph, thank you so much. Nabusog kami. Kahapon pinangkain namin ni Tita Cora. Yes. Diba? Ngayon naman pinadala tayo ng Sizzling. Thank you. Thank you, Ralph. Para mas marami tayong pambiling Sizzling. Nako, eto na. Dahil maging galante na naman ang ating, alam mo yun, mga kapamilya sa Bingo Plus. Kaya ano pang hinihintay nyo? Eto na! Hangga Bingo Plus Panalo! Yan na naman ang araw na may mimigay na naman tayo ng kaswertehan natin dyan sa atin ng Bingo Plus. Diba na nakakaloka? At ikaw kawin na ang mahiwagang laruan. Ang mga bola-bola. O, diba? Para makakuha tayo ng ganap na ganap. Ang daming kalat. Sorry. Diba? Para makakuha tayo ng bola na kung saan nga naman kailangan po ninyong titigan, pakinggang maigi at kailangan ninyo yung masambit. At syempre bago ang lahat, eto na ang mahiwagang numero para sa programa ng Baklitas ay tadan! 45! Ang pumuputok na 45. Ang dapat ninyong tanda... Bakit ka natatawa? Diba 45, diba? Baril yan. Bang, bang. Oh. Kaya nga naman, tandaan po lamang ninyo ang numero lumabas sa programang Baklitas ay 45. Mamaya po sa programa ni Kuya Chico, kailangan nyo lang pong antayin ang kanyang hudyata kung saan at kailan kayo pa rin tumawag para masambit ang numerong ito at posibleng manalo kayo ng 500 pesos. Pag natapat ang ruleta sa programa ng Baklitas, kailangan nyong masabi ang numerong 45. At sumayin nyo na naman ang isang pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Oh, diba? Ay, hindi ka aalis. Hindi ako si Bingbing. Oo, diba? Si Tita Cora ka. Hindi. Buti wala nakaalala nung Monday. Kasi lumitaw bigla. Si Bingbing, ang sabi ko tuloy, ay, Tita Cora, akala ko wala ka. Charot. Wow. Charot lang. Pero eto na, Mare, nako. Kukulangin yata ang oras at feeling ko mag-OT tayo dito. Kaya nga, Mare. Medyo mainit-init tong usapan na ito. Hindi ba? Eto nga, Mare, naging controversial kamakailan lamang. Actually, kahapon nag-start trending, Mare, ang ilan sa mga kaganapan. Pero syempre, Mare, bago natin tuluyan yan iba to, hindi ba? Paalala lang po at disclaimer lang din po. Lahat po ng aming mga nakalap na impormasyon ay bumase lang din po sa mga naglipa ng impormasyon na all over social media. Wala po kaming kinukumpirma, wala po kami dito kinukundina na kung sino man ang involved dito. Ito na. So, eto na nga ang nangyari, Mare. Pagkatapos ng gala, ng GMA Gala, Mare, ay lumabas ang isang parang hindi kung sa normal na tao, Mare, hindi ka makakapaniwala nangyari to eh. Well, actually, oo. Diba?
Kasi sobrang sensitibo nitong Oo, ano na to, true, itong issue true na to. to. Oo. Kamakailan lamang Mare naganap nga itong gala at kahapon nga ay nagtrending ang isang issue Oo. Mare na di umano ay merong isang young actor Mare na inabuso di umano ng dalawang direktor. Hindi Ayan. minules siya, inabuso ha? Siguro sa aspetong yan kasi ang ginamit na word Mare Oo. sa PEP. Oo. Ayan, kasi doon unang ano Na blind item. Oo, na blind item Oo. nilabas doon na Correct ka. ano Mare na inabuso. Oo, Di my umano gosh. pinagtangkaan. Oh Oo. my gosh, sino siya? Ngayon Mare, naglabas ng ano ng parang story itong si Mama O. Oo. Si Papa O, Oo. Oji Diaz. Oo. Ayan na naglalahad doon Mare na anong pinagtangkaan? Oo. May nangyari talaga. Oh. Ganon ang chika sa sa story ni Papa O, Oji Diaz. Pero pinangalanan ba niya? Ngayon dito Mare, wala siyang pinangalanan Oo, kung sino. oo. 'Di ba? Sabing ganyan, anong muntik? Oo. May nangyari talaga, believe me. Oo. Wag na pagtakpan. Oo. Dapat ipaglaban at makuha ang hustisya Oo. para sa inabuso. Oh my God. Ngayon Mare, ito nakakaloka. Kasi Oo. walang ang pinangalanan. Oo. Kasi blind item nitong Oo. si Pep, 'di ba? Oo. Tapos blind item din nitong si Papa O kasi Oo. walang gusto magkumpirma. Yes. Oo. Ngayon Mare, sumulpot ang isang pangalan Mare na nagtitrending ngayon. Talaga? Oo. Ang Oo. anak nitong si Mr. Nino Mulak Oh my na God. si Sandro Mulak. So ibig sabihin, ang anak ni Mr. Nino Mulak ay kasi ang alam lang natin lahat is si Alonso, 'di ba? Yes. Si Alonso yung ating nakikilala ng Yes. lahat na pero ngayon ko lang din narinig na meron pa palang isa pa na lalaki. Yes, itong si Sandro Mulak Mare at napakagwapo nitong bata na to. Correct, nakikita Magaling din ko na nga artista siya. ito Mare. Okay. Actually Mare, hindi nga nito masyadong pinapangalandakan Oo. na tatay niya itong si Nino Mulak. Oo. Nalaman ko lang din na tatay niya itong si Nino Mulak. Nito na lang. Correct, 'di ba? Nung minsan din lang guest Oo. yata sila kay Tito Boy din na mag-aama. Oo. Ngayon Mare, may naglabas isang so-called online marites. Oo. Ayan, 'di ba? Oo. May may inilabas din siya na informasyon na parang pinagtatakpan daw di umano. Ito hindi kumpirmado ha. Oo. Pinagtatakpan daw di umano ng GMA7 itong ginawa nitong mga, ang sabi ay direktor daw. Director Dalawang ba? direktor daw ng GMA7. Oo. Ayun, ang gumawa Director daw. ba? Hindi ba executive? Ang sabi ay direktor. Oh. Ayan. So naglabas si Papa O din na 12 hours ago Mare Oo. ng isa pang post. Oo. Ang sabi niya doon sa sa kanyang story. Oo. Diyos ko, yung ginawa sa biktima, parang nagbabasa ka lang ng Serex Oo. sa Abante. Yan ang Oh my sabi. gosh. Nung araw kong ilarawan mo, Oo. try to imagine, basta ang premise, Oo. hindi gusto ng biktima ang ginawa sa kanya. Ay. Oo. Kahit nakikiusap na siya na wag please, hinahanap na ako ng girlfriend ko. Oo. Ay. Traumatized daw Mare. Oh my gosh, Ang ending, kawawa naman. may depression, panic attack, anxiety, Oo. PTSD ang Oo. biktima. Oh Kaya my madalas gosh. nagbe-breakdown. Hanggang ngayon Mare ay hindi pa rin nagbibigay o naglalabas Ng ng official pahayag. statement, Yes. Itong si Mr. Nino Mulak. Pero Mare, ang nakakaloka nito, naglabas Mare ng cryptic post. Oo. Itong si Sandro Mulak na may Oo. na nagsasabing God is never late. Oo. He sees God is never late. Oo. He sees the cries of the helpless and He will heal. Oo. Ayan. And provide, lead and save, trust in Him. Oo. Yan. Kaya Mare, ang mga netizen may ay dugtong-dugtong sila na Oh siya my talaga gosh. yung ginawa ng ganon. Talaga Ngayon, ba? Mare, Ilang taon na ba tong si Sandro? Mare, yan ang hindi ko pa matukoy kung Oo. kung ilang taon na itong si Kasi Sandro. kung minor de edad yan, Mari. Ay, kulong talaga itong mga tao malaking na to. kaso. Oo. Pero kung medyo legal age na, kaso pa din. Bali-balita Mare na naghahanda na daw di umano. Ayan Oh ang my kampo gosh. nitong si Sandro Mulak, lalo na yung kanyang ama Mare. oo. Kung sakali man ito pwedeng patotohanan o pasinungalingan Correct, nitong si correct Sandro. ka. Bukas po ang amin pong himpilan. Lalo dun sa ama. Yes. Dun sa mga pangalan pong aming nababanggit, bukas Oo. po ang himpilan ng Oo. Baklitas para po sa paglilinaw sa usaping ito.
na daw di umano mare itong si kampo daw nitong si Mr. Nino Mulak ay naghahanda na may kinakausap na daw na abogado. Sa ngayon mare, Siyempre, hindi muna tayo magbibigay ng kahit anong opinion dahil nga nalaman natin na pinaghahandaan na nga nila ito legally, 'di ba? Kasi nga dahil dito sa nararanasan. Kasi mare, kung ako din anak ko ang gawan ng ganyan. Hindi ba yan yung parang tipong mare, sorry, correct me if I'm wrong. Hindi ba naglabas na rin? Ito ba yung nilabas na statement ng may GMA din? GMA? Yes. Diba? Ang sabi ng GMA dito mare, meron ba tayong kopya ng sinabi ng GMA? Correct, diba? Ayan, sa ating social media team, wala. If I'm not mistaken. Basahin mo nga mare yung nilabas. Ito yun, diba? Ito pa yung nilalaman. Online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaints from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. Ito po yan. Diba? Na nilabas ng GMA7 patungkol dito sa usapin na yan. Hindi ba? Alam mo mare, ang daming mga kumukundi na ngayon sa GMA7. Ang daming sumisigaw na hustisya sa GMA7 na sana ay wag kundinahin ito. Correct, diba? Lalo na mare nung nilabas nila yung pagkakasabi nila ng independent contractors. Itong mga itong mga naturang direktor daw di umano. So kung independent contractors, ito yung parang mga mga kumbaga sa third talent, party ganon, yung mga hindi talaga hindi regular. Nila empleyado. Oh my gosh. Sa bagay, doon naman sa aspeto na yun, Mari, maiintindihan ko ang GMA side na hindi nila control to kasi syempre, tinap namin kayo to render your services for us. Pero yung gagawa nyo ng ganito, for sure, 'di ba? Parang hindi rin naman din yata makatarungan yun dahil pangalan ng GMA yung nang Pero naniniwala ko mare na dito sa aspetong ito, tutulong ang GMA para ma-resolve itong kaso na ito or kung meron dapat kasuhan kasi mare nangyari ito mare sa gabi kung kailan ginawa or ginanap yung GMA Gala. Oo nga. Diba? Na kung saan nagkakasiyahan. Mare, may mga may mga chika-chika pa pasintabi po sa mga kung may batang nanonood or nakikinig. Takpan niyo po muna yung tenga ng bata. Mare, pinagamit daw di umano ng parang hindi naman literally pinainom ng illegal substance para mahilo-hilo yung bata. Yes. Oh my gosh. Kung sakasakali man na totoo ito, Mari, nakakagulat at nakakagimbal dahil parang first time na magkakaroon ng rape case di umano na lalaki ang nag-file. At sana wag ipagwalang bahala dahil Mari, alam mo, sa totoo lang, marami na din tayo naririnig na ganyan, 'di ba, sa showbiz na may mga nanghihipo. Actually, 'di ba? Nananching para makapagbigay ng proyekto or project. Wag ganon. 'Di ba? Hindi, tsaka Mari, marami na din katulad niyan, 'di ba? Hindi lang naman din sa GMA nangyari ito. Marami sa ibang network pero walang nagkukumpirma. Wala. Puro kasi takot alleged. Tsaka puro alleged lang naman lahat. Hindi ba? So parang eto kasi ngayon, sabi nga nila, 'di ba, walang uso kung walang apoy. So ibig sabihin meron po talagang nangyari pero sa mga oras na ito ay wala pa rin binibigay na pahayagan yung kampo or yung pamilya nung aktor. Lalo na yung kanyang ama na si Mr. Nino Mulak. 'Di ba? Na nakakalungkot isipin na nangyayari ito, no? Sa industriya, Mare. Alam mo, Mare, hindi rin naman natin malalaman kung hindi nag-trending. Correct, Trending diba? kasi, Mare. Hindi, tsaka para pangalanan nung iba kung sino yung mga taong involved. Actually, Mare, sa mga sa Facebook, mga ganyan. Pinupost na yung mga mukha nung Diba? Doon po sa mga nagpapakalat at mga nagpo-post ng ganitong, actually ganitong masela na impormasyon na baka nakakalimutan nyo po na meron din batas tayo na sumasaklaw dito na wag po kayo basta-basta nagpo-post ng mga mukha at pangalan lalo pat kung hindi pa ito formal na inaisasampang reklamo. Yes. Diba? Ito ay alleged po lamang. Gaya ng binasa ko po kanina na official statement ng GMA7, sila ay magsasagawa ng kanilang ayan na,
sarili nilang impormasyon at investigasyon tungkol dito sa naganap na pang-aabuso sa kanilang talent, 'di ba? Naawa naman ako doon sa bata, if ever. Kaya nga. 'Di ba? Halos nag-uumpisa pa lang ito sa sa showbiz. Diba, trauma yun para sa kanya. Kasi baka isipin niya. At Mari, hindi lang isa. Kung totoo man to, hindi lang isa, kundi 2 tao ang gumawa nito sa kanya. Oh my gosh. 'Di ba? 'Di ba? Na parang tipong kasi mga akla, 'di ba? Pag may inuman, tigilan niyo muna yung pag may alak, may bala, 'di ba? Hindi sa lahat. Tsaka wag kayong kumanti ng kiddie meal. Problema yan. Talagang mapapadance kayo ng Pearly Shell from the ocean. Hindi, Mare, 'di ba? Sa aspeto na ito, kasi katulad niyan, nasa gay community na naman nai-involve. Kaya nga. So nadadamay na naman po yung ibang mga miyembro ng LGBTQIA+ na may mga gumagawa ng ganitong kalasuan, karumal-dumal na gawain na naitatag na naman. Kasi maaring silang, sabihin na nga natin, di umano 2 yung gumawa. Pero pag nilahat nila, buong kabaklaan na naman yan. Na anong tingin nyo na naman sa mga bakla, 'di ba? Na mahilig, alam mo yung kumanta ng My Boy Lollipop, ganon. Hindi. At saka, hindi lahat ng bakla kagaya ng ibang mga ganyan na libor na kapag diba? Na nakakalungkot kung totoo man ang tataas ang libido. Oo, diba? Na parang tsaka isa pa, hindi ba kayo natakot if ever nandoon kayo sa event mismo nung network na yon? Tsaka hindi kayo natakot sa ama niyan. Oo. Diba? Veteranong aktor si Correct. At saka sabihin, hindi sa lahat ng aspeto ang mga gustong mag-artista gagawin yung lahat. Katulad yung mga iniisip ng kung sino man ng mga ito, kapalit lang ng kasikatan nila. 'Di ba? Nakakalungkot na ako'y nahahabag. 'Di ba? Hindi lang basta doon sa aktor na na-involve, kung hindi para sa ating mga kabaklaan na naman na Mare, kung sa alimbawa sa pamangkin mo to ginawa o sa anak mo. Ay naku, Day, 'di ba? Na lahat tayo katulad, 'di ba? Ikaw may pamangkin ka ding lalaki, may pamangkin ako lalaki. Kayo may mga kapatid, may mga anak na lalaki. Anong mafe-feel natin? Na kumbaga sinusuportahan lang natin yung pangarap ng bata na mag-artista, 'di ba? Pero sa ganitong banda dito lang matatapos to na dahil sa trauma sa ginawang pambababoy di umano sa kanya na kung sino man ang mga involved. Naku, kung totoo man to, sana Mare, makulong, Mare. Makulong ang mga kung may nakagawa dito. Agree ako doon sa post ni Mr. OG Diaz na dapat panagutan. Totoo naman. Hindi po ito birot, hindi kayang ayusin ng lihim lang na ayusin natin to aregluhan. Hindi ito matter ng pera na kung ano magkano ibibigay, 'di ba? Kung hindi yung trauma ng bata, 'di ba, na dapat mabigyan ng hustisya. At saka excuse me, hindi kailangan ng pera kung may mga ganyang mga issue, wala. 'Di ba? Makukulong kayo. Sininyo mulak pa ba? 'Di ba kailangan pa ba niya kung agad maaari nga ayaw niya pag-artistahin yung mga anak niya, 'di ba? Dahil may mga ganitong gumagawa sa industriya na nakakapangit ang imahe ng alam mo, Mare, sa isang interview, itong si Sandro Mulak, nabanggit pa nga niya na gusto pala niya na sarili niyang pangalan ay pinaghihirapan niya. Diba? Kaya hindi niya madalas mabanggit na ama niya itong si Nino Mulak. Correct, diba? Na ngayon na lang recently dahil dito, dahil sa naganap na ito, lalong ay naku, nakakalungkot. Ako'y nakakabag. Diba? Na sana man lang tayo yung magsilbing inspirasyon at gabay para sa mga batang ito. At hindi natin ite-take advantage yung kamusmusan nila ng dahil lamang sa pangarap nila na gusto nyo, may kakayanan kayong ibigay para mapasikat sila, ang kapalit naman ay pambababoy sa kanilang pagkatao. Sana hindi nga natin alam, Mari, kung yun ang agenda nila, kung gusto nilang gawin ito upang nang sa ganun ay bigyan ng trabaho yung tao. Hindi naman na kailangan gawin nun ng tao. Magaling yung bata. Nag-trip sila. Nakakalungkot if ever. Nakakasad. Diba? But anyway, hangad pa rin natin, Mare, na dito sa pagitan nito, mga nasasangkot dito, mamutawi, Mare, mamutawi ang hustisya, di ba? Yun lang sa lahat. Yun din siguro ang kaya natin sabihin dito sa Baklitas, di ba? Makamit sana ng hustisya kung totoo man. Dahil gaya ng sinabi natin, hindi ito kayang palampasin ng sorry at ng public apology kung sino man, di ba? Kasi ano na to niyurakan nyo na yung pagkatao. Brain mo,
mo nung yung aktor. nakikiusap na wag niyo pong gawin. Diba? Na nakakaloka. Walang pinagkaiba yan kay Boy Dila. Oo. Diba? Sinabi na wag mo kong basain, binasa mo pa rin. Pero mas malala ito. Oo. Diba? Ito ay hindi pa rin naman kumpirmado dahil hindi pa rin naglalabas ng statement Correct. itong pamilya ni Sandro Mula ni at Nino saka ni Mula at saka nitong si Sandro Correct. kung siya talaga itong alleged na di Correct. umano'y na abuso Correct, hindi pagkatapos ba? ng GMA Gale. Correct, hindi ba? Pero at least kahit papaano nakakuha na tayo ng impormasyon. Sana maging sapat na yan na naglabas ang official statement ng GMA7 na merong ang naganap na ganitong insidente pero wala naman na silang sinasabi kung ito nga yung kanilang pinatutungkulan. Pero manalig na lang po tayo sa pamunuan ng GMA7 na kanila itong aaksyonan sa abot ng kanilang makakaya para protektahan ang bawat talent na kanilang nasasakupan. Diba? Kalurky. Napakagwapo pa naman nito. Diba? Oh? Diba? Gwapo Tisoy-tisoy. ng bata. Diba? Tas trauma, my gosh. Kasi naman mga akla, pag kinakati-kati lang, itulog nyo na yan. Correct! Wag na kasing kung ano-ano pang ginagawa nyong kamilagruhan. Oo. Pag umayaw, next victim, ganun. May mga So, application. Next victim. Hoy. Hindi, ang ibig ko sabihin, di ba? Next prospect. Next prospect. Yung hindi legal. victim. Oo. Hindi yung illegal yung ginagawa yung mga ganyan. Dahil pwede naman kayo magbayad ng mga kung ano naman dyan. Nagkalat lang yan dyan sa paligid. Hoy. Bakit kailangan nyo pang, alam mo yun, ganun ninyo mga musmus na wala pa namang muwang sa ganitong kalaswaan? Nakakaloka. Well, anyway, sangad pa rin namin na sana maging maayos ito at makamit tong batang hustisya na kanyang hinihiling para sa ikatatahimik na rin ng kanyang isip at ng kanyang kalooban. Diba? Ay, naku. Kakalok, mga akla kayo o ano kayo. Sira ang pangalan ng mga akla kung sakasakali. Yun yung pwede mong sabihin ngayon, yung sigaw ni Meme Vice. Mga akla kayo! Mali yan! Mali! Very wrong. Oo, it's very wrong. At bilang mga bakla din, parte ng LGBT, hindi natin kinukondina yan at hindi natin pwedeng palampasin. At kung totoo man yan, nakakahiya kayo. Exactly. Hindi ba? Well, anyways, yan po muna ang ating mga chikahan at mainit na mga balitaan para sa araw na ito. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ako naman po yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!